Hello guys, it's Molly here. Isa na namang loan applications na mukhang legit yung ating pag-uusapan ngayon. So itong loan app na ito is isa sa mga registered sa SEC and nagre-report din ito ng ating credit report sa CIC. So we're talking about Mocasa. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung step na step ng pag-a-apply din dito. Ano ba yung qualifications para tayo ay makapag-apply dito kay Mocasa? Unang-una, yung loan application requirements ni Mocasa is dapat 21 years old and above. And next is Filipino citizen and have one government IDs, like dapat meron kang isang government IDs na ginagamit and have a stable income. So, yun lang yung requirements na hinihingi ni Mocasa. So, let's proceed guys dito sa kanyang loan application. So, ang gagawin nyo is ida-download nyo lang siya through Google Play Store and then hanapin nyo, i-search nyo yung pangalan na Mocasa. Makikita nyo agad dito pag open nyo ng app ni Mocasa na allow Mocasa to send you a notifications. So, you need to allow that para ma-proceed ka dun sa next step. And then, kailangan mong ilagay yung iyong mobile number. And next is magpapadala si Mocasa ng OTP na isi-send sa iyong mobile number. And dito sa Mocasa guys, pwede kang makahiram daw ng up to 25,000 pesos. Kung makikita nyo dito, kailangan nyo i-agree yung kanilang grant permissions like sisilipin nila yung ating mga installed na applications, kung ano yung mga naka-install sa ating phone na mga online loan applications, and then yung ating contacts, i-check din nila. And then yung ating device identifiers. And next is itong location and camera and yung ating photos. Next yung calendar. And then, you need to agree with that, guys, para ma-proceed ka dun sa next step. And dito, makikita nyo na dito yung ID type na tinatanggap ni Mocasa. So, dito, yung first choice na nakalagay dito is yung UMID ID, PhilSys National ID, Driver's License, PhilHealth ID, PIN ID, PRC ID, Passport, SSS ID. Yun yung tinatanggap nilang identification card. So next naman itong ating front photo of ID card. So you need to upload or take a photo dun sa ating identification card na ipipresent dito upon application. And then sa personal information natin, nakalagay dito yung landline phone number, education, marital status, personal email, Facebook account which is optional, and then residence type, monthly rent or mortgage, then home district, complete home address. So, dito guys sa Facebook account, nung nag-apply ako, hindi ko nilagay yung aking Facebook account. That time kasi, okay lang sa akin kung hindi ako ma-approve dito kay Mocasa. Kasi gusto ko lang naman siyang itry kung paano ba yung proseso ng kanilang application. So, yung tinry ko, so hindi ko kinomplete yung mga informations na hinihingi nila. Like, for example, pag personal na like Facebook account, yun hindi ko talaga nilalagay. So, next naman is itong ating complete home address. So, ilalagay nyo lang dyan. And then, which is, ganun lang naman lagi guys, yung gagawin natin pagdating sa mga application na ganito. Kumbaga, paulit-ulit lang na yung mga informations about sa sarili natin. Yun lang yung ilalagay natin dito. Proceed naman tayo guys dito sa emergency contacts na hinihingi ni Mocasa. Which is, ang hinihingi lang niya is 2 reference contact person. Dito sa work info, ilalagay mo lang dyan yung iyong work status, industry type, and monthly income mo, and yung number of dependents. Dito guys, nakalagay dito yung ating bank card. So, it depends on you kung ilalagay mo na yes, I have or no, I have not. So, yung sa akin, that time, since okay lang sa akin kung ma-disapprove ako dito kay Mocasa, is nilagay ko talaga yung no, I have not. So yun, continue lang natin yung ating pag-apply. I-click nyo lang itong continue button. And then, dito na tayo guys sa finish any of the simple tasks, boost your credit limit. So that means dito guys, kung gusto mong
mapataas pa yung iyong credit limit na possible na i-approve sa'yo ni Mukasa. Kung nakalagay dito, verify accounts online, you'll get additional 10,000 credit limit. And then, yung upload recent payslips natin is 9,000 additional credit limit. And yung upload recent tax receipts natin is additional 7,000 credit limit. So, in my case, hindi ako naglagay dyan ng anything na magpapataas sa aking credit limit. Dito guys, sa Verify Accounts Online, yung pwede dito is yung PhilHealth natin, SSS, PRC license, Pag-ibig, GSIS. So, just in case daw na ma-approve ka, may additional ka na credit limit na 10,000 pag ito yung ilalagay mo. And then next naman dito is yung ating payroll or HRIS. So, additional 8,000 credit limit. So, dito, mayroon siyang nakalagay na Sprout, PayAsia, and Great Day HR. So, pag freelance naman guys, additional 6,000 pesos yung credit limit na possible na mabibigay sa inyo ni Mukasa. Like, for example, you're a Shopee seller, Upwork, Lazada seller, freelancer. Sa akin, hindi talaga ako naglagay dyan ng anything and then sinabmit ko agad dito. Next naman guys, itong ating face recognition. So, kailangan mo lang mag-selfie dyan and then yung maayos na lighting, ganyan, para maayos yung picture na makuha mo. And then, after that, i-click mo lang itong verify now. So, after that guys, nakalagay dito sa ating screen na we are reviewing your application. You will expect to get your application results within 24 hours. In my own experience that time, hindi naman umabot ng 24 hours bago ko malaman kung approve ako or disapprove. Kasi nag-text agad sa akin si Mukasa na approve yung aking application. So dito guys, sa Mukasa may contact you. In my own experience, walang ni isang tumawag sa akin from Mukasa. After my application guys, ito yung sinabi ng Mukasa na minessage sa akin. Congratulations, your quick loan has been approved. After that guys, tiningnan ko yung aking dashboard sa Mukasa app. Ang bumungad sa akin is yung aking approved credit limit which is 3,000 pesos. So ayun guys, in fairness naman na kahit hindi ako sumasagot dun sa ibang questions nila upon application, ayun na-approve pa rin tayo. Though maliit lang yung credit limit ni Mukasa, pero at least na-approve naman yung ating application. So ayun guys, ganun lang kadali yung pag-apply dito kay Mukasa. So let's try guys kung itong 3,000 is kung ano ba yung kanyang term payment and then kung ano yung total due na babayaran natin and yung kanilang interest. So ito guys, loan amount natin is 3,000 pesos and yung term natin is 1 month pa lang yung nandito sa ating dashboard. So wala pa silang longer term pag bago ka lang. And then, yung total due daw natin dito pag kukunin natin itong 3,000 pesos is 3,270. So that means yung interest niya is 270. Pero guys, upon disbursement ng amount na niloan natin dito kay Mukasa, meron siyang fees na kailangang i-deduct sa ating niloan. So like dito guys, sa 3,000 na yan, 200 pesos yung kanyang i-deduct. So yung marireceive na lang natin is yung 2,800. So all in all, yung total interest niya in 1 month sa 3,000 is around 470. So ayun guys, not bad na rin. And then dito guys, pag kukunin mo pala, pwede mong pindutin yung take all para malagay agad dyan yung available credit limit mo na gusto mong kunin. And then dito pala sa account guys, kung saan ko pinadala yung money, dito yung pinili ko is yung aking GCash number. So yung pag-receive ko naman guys ng loan ko dito kay Mukasa is napakabilis lang din yung kanilang pag-disburse ng money. And then yun nga, hindi lang siya buo matatanggap kasi may kaltas siyang 200 pesos sa 3,000 pesos. Ang kagandahan lang dito guys sa application ni Mukasa is meron silang credit report na kung saan kung gusto mong kumuha ng credit report mo para malaman mo yung credit history mo or credit record mo is makikita mo doon. Yung gusto kong itry na kumuha dito ng aking credit report na kung saan is kailangan mo lang magbayad para makakuha ka ng iyong credit report. Mas maganda kasi guys na natatrack natin yung ating credit report para at least aware tayo dun sa ating mga pinag-uutangan kung sino yung mga nagre-report dun sa CIC. Kung kayo guys is na-approve dito kay
Mukasa, ingatan nyo, although kahit maliit na yung credit limit nyo, ingatan nyo yan kasi nagre-report ito sa CIC. So, if ever na hindi tayo nakakabayad dito, possible na maapektuhan yung ating credit score pag ito ay nireport tayo sa CIC na meron tayong unsettled payments sa kanila. Regarding pala dun guys, sa loan term nila, pag bago ka pa lang dito na nagkaroon ng credit limit, mostly 1 month to pay yung binibigay nilang loan term. Pero pag matagal ka na dito, meron silang 3 months to pay and 6 months to pay up to 12 months to pay. So the more na magre-loan ka dito, is may possibility na bibigyan ng extension yung iyong loan term up to 12 months. Yun lang guys yung ma-share ko as of now regarding Mukasa. I-update ko kayo guys kung ano yung mangyayari dito sa ating account kay Mukasa after mabayaran natin yung ating first loan dito. Then dito pala guys, nanghihingi sila ng review. So since legit naman talaga sa Mukasa, tayo ay nagbigay ng ating 5-star review. So ayun lang guys yung update ko sa aking journey sa pag-apply dito kay Mukasa. As I've said kanina, i-update ko kayo and then we'll see you sa susunod nating mga vlog regarding sa mga loan app. So thank you guys sa panonood nitong ating review regarding Mukasa. And kung kayo guys ay bago sa ating channel, please kindly subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated every time na meron tayong loan reviews na i-upload dito sa ating channel. Thank you so much guys. See you on my next vlog regarding online loan applications. Bye!